Jean Stories presents The Agent's Mission. Written by Eshang. Sigawan ng mga tao, putok ng mga baril na umaalingaw-ngaw sa buong kapaligiran. Halo-halo ang pag-iyak ng mga tao na bakas din ng takot sa kanilang mga boses at muka habang nakatakip ang kanilang mga kamay sa kanilang mga tainga. May mga batang sumisigaw at hinahanap kung nasaan ang kanilang mga magulang. Mga batang iniwanan ng mga magulang dahil sa sobrang pagmamadali makaalis sa loob ng ospital. Habang nagkakagulo na ang lahat, ay walang emosyon naman ang mga taong sangkot sa pangyayaring ito. May isang babae naman ang pinipilit na maging matapang at palaban kahit na iba na talaga ang kanyang nararamdaman sa kanyang loob. Takot na talaga siya sa mga nangyayari at sa mga naririnig, pero hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon na kanyang nararamdaman dahil maaaring sila ang matalo sa nangyayaring labanan sa pagitan ng kanilang kalaban. Ito ang unang malaking misyon niya na walang kasiguraduhan sa lahat ng bagay, kung makakapalik pa ba sila ng buhay o makakasama sila sa mga taong wala ng buhay at hininga ngayon. Gustong-gusto niya talagang sumuko, pero hindi maaari dahil kailangan niya munang matapos ang lahat bago siya tuluyang manghina. Ah! Sigaw ni Katrina na halos wala na sa sarili niyang nagwawala. Sunod-sunod na ang pagpapakawala niya ng putok ng baril sa buong paligid. Kagat niya din ang kanyang labi. Nangingilid na ang gilid ng kanyang mga mata pero pinipilit niya na lamang na huwag malaglag ang kanyang mga luha. Mama! Mama, asan ka po? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo po kami! Mga anak, nasaan na kayo? Tama na po! Tama na please! Ayaw ko na po, parang awa niyo na po! Awa na po kayo! Hindi na namin kaya! Pagod na kami sa mga nangyayari! Pakiusap po, itigil niyo na ang lahat! Tama na! Mama ko! Halo-halong sigawan ang naririnig ni Katrina para mas lalo siyang makaramdam ng awa. Mas sumisiklab din ang galit na kanyang nararamdaman dahil doon. Lalo na sa mga sigaw ng mga batang nagmamakaawa. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin at uunahin. Gusto niyang tulungan ng mga ito pero hindi niya pwedeng gawin dahil baka mas lalong lumala ang lahat kapag tumigil siya sa kanyang ginagawa. Mama! Nangihinang sigaw ng isang bata na nakaupo sa sahig habang umiiyak. Punong-puno ng luha ang mga mata nito. Napatigil na lamang si Katrina sa pagpapaputok ng baril. Napatingin siya sa isang batang nakatakip ng tainga. Gamit ito ang isang kamay. Takot na takot ito baka sa kanyang muka. Awa agad ang mumarot sa isipan ni Katrina. Saglit siyang napatitig sa bata hanggang sa napatingala na lamang siya at mabilis na naglakad papunta sa bata. Agad niyang tinulungan ito. Don't be scared, baby. Nandito si ate. I'm here. Ligtas ka na, okay? Huwag ka matakot. Marahang sabi ni Katrina. Hindi naman umimik ang bata na napatango sa kanya at humawak sa kanyang kamay. Inalalayan niya itong tumayo at saka maglakad ng dahan-dahan. Ate! Tawag ng bata sa kanya sa nangihinang boses. Shh! Don't talk, baby, okay? Don't talk. Everything will be okay. Ligtas ka na. Ani Katrina sa bata na napatango na lamang. Nagpabagsakan na din ang ilang mga kahoy at kung ano-ano pa, kaya todo protekta si Katrina sa bata na huwag matamaan ng kahit na anong bagay. Ah! Tili ng bata dahil sa gulat nang bigla na lamang may sumabog bigla. Nagsanhiyo ng pagkayanig, kaya naman napahigit si Katrina ng pagkakahawak sa bata na umalingaw-ngaw sa iyak. Shh! Baby! Kalma, okay? Kalma! Nandito lang ang ate. Huwag ka nang umiyak. Paulit-ulit na pagkakasabi ni Katrina sa bata na nakatakip na naman ang mga kamay sa mga tainga. Gusto din umiyak ni Katrina pero hindi niya pwedeng sabayan ang emosyon na nararamdaman ng bata. Sunod-sunod na naman ang putok ng baril kaya nagmadali na silang dalawa na maglakad. At mabuti naman at nakipag-operate ang bata sa kanya na mukhang naiintindihan ang kailangang gawin. Shit!
Mura na lamang ni Katrina nang medyo malapit sa kanila ang putukan, kaya gamit ang isang kamay ay naghanda siya. Hinanda niya ang baril na hawak niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad, pero alerto si Katrina sa mga nangyayari in case na may hindi magandang inaasahan. "Katrina!" Sigaw ng isang lalaki na palapit sa kanilang dalawa. Kasunod nito ay dalawang lalaki din na may mga hawak na baril, habang balot na balot ang muka at katawan na tanging mata lamang ang nakikita. "Gerald, kayo na munang bahala sa bata. Please, wag mo siyang bibitawan. Dalhin mo agad siya sa ligtas na lugar. Malayo dito. Hindi ako pwedeng sumama hanggat hindi pa tapos ang nangyayaring ito." Ani Katrina. Natigilan si Gerald na napatitig sa kanya at kinuha din ang bata galing sa kanyang pagkakahawak. "Katrina, masyado nang delikado ang nangyayari at may mga kasamaan pa silang dumadating. Imposibleng maligtas mo pa ang..." Naputol na lamang ang sasabihin ni Gerald dahil sa sinabi ni Katrina. "Hindi ko sinabing ililigtas ko silang lahat, kahit na gusto kong gawin yon. Pero magliligtas ako ng mga taong nangangailangan ng tulong na siyang matutulungan ko." Ani Katrina sa mariin na boses. "Wala sa misyon natin ang bagay na to. Ikaw ang papahamak din sa ginagawa mo." Ani Gerald. Ngumisi lamang si Katrina sa kanya. Hindi affected. "Wala akong pakialam. Hindi ko kayang tumayo na lamang at magpatuloy sa pakikipagpalitan ng mga putok habang may mga taong nagmamakaawang tulungan at iligtas sila. Huwag niyo akong ikagaya sa inyo." Ani Katrina. Napailing na lamang si Gerald sa kasinenyasan ng dalawang lalaking kasama niya na kunin ang bata sa kanya. "Kahit na magsabi ako at pigilan kita ay wala naman ding mangyayari dahil mas nais mo pa din ang gusto mo. Susundin mo pa din kung anong desisyon mo. Kaya wala na akong magagawa. Basta, nagsabi ako. Pinaalalahanan na kita." Sabi ni Gerald. "Don't worry. Walang kahit na sinong madadamay sa mga pinagagagawa ko, kundi ako lamang. Ang sarili ko lamang. At wala nang iba pa. Kung yan ang inaalala mo, dahil ako ang nagkusa at ako ang may gusto." Sabi ni Katrina. Napahinga na lamang si Gerald ng marahan. "Mag-iingat ka, Kat. Nandito lamang ako ngayon sa likod mo para kahit papaano ay may kasama ka." Ani Gerald. "Thanks for that." Ani Katrina. Sa katiningnan ng bata na humawak bigla sa kanyang kamay, kaya bahagya siyang napaigta dahil sa gulat at saka napatingin sa bata na nakatingala sa kanya. Natuyo na ang mga luha nito sa mga mata. Magaan ang pagkakahawak ng bata sa kanyang kamay at malambot ang kamay nito. "Ate, mag-iingat ka po ha. I promise po sa akin na makikita pa po kita." Ani ng bata sa nangihinang boses. Saglit na natigilan si Katrina at saka siya napatitig sa bata. Marahan siyang lumuhod para mapantayan ito. Hinawakan niya ang magkabilang balikat at pagkatapos ay hinawakan niya naman ang magkabilang pisngi, pero maingat ang kanyang hawak. "Huwag ka mag-alala, baby. Mag-iingat ang ate Kat, okay? Promise na agad kitang pupuntahan. Sa ngayon ay kailangan mo munang sumama sa kanila para madala ka sa ligtas na lugar." Sabi Katrina sa soft na boses. Baka sa boses niya na parang maiiyak din siya. Napangiti naman si Katrina ng maliit sa kahinawakan ng pisngi nito. May kung anong humaplos naman sa puso nito. "I love you po, ate. Hihintayin po kita." Ani ng bata. "I love you too, baby. Promise, babalik ako." Ani Katrina. Niyakap siya ng bata para doon na tuluyang maglaglag ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Katrina. Mas lalo siyang natakot sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Ngayong may naghihintay sa kanya na makabalik ng maayos at ligtas, ay mas lalo siyang ginanahan at nagkaroon ng tibay ng loob at tapang na lumaban ng walang halong panghihina. "Ate, sana po matulungan niyo din po mga kaibigan ko. Naiwan po siya kanina sa loob ng room namin. Sa may 3rd floor po. Nag-aapoy na po kasi yung pinto sa labas kaya hindi na po ako nakabalik para tulungan siya. Please po, ate." Ani ng bata bigla.
Don't worry baby, ako nang bahala sa kanya. Pangakong makakasama mo siya. Pagbalik ko, kasama ko na siya. Pangako ni Katrina. Maraming salamat po ate ha. Mag-iingat ka po. Ani ng bata. Nagyakap muli sa huling pagkakataon ng dalawa hanggang sa unti-unti na silang maglayo sa isa't isa. Sinabihan naman ni Katrina si Gerald. Magkaharap na naman silang dalawa ngayon habang nauna na ang mga kasamahan ni Gerald na hawak ang bata at todo protekta ang mga ito. Gerald, kung sakaling makabalik na kayo sa headquarters at wala pa ako, gusto ko sanang magbigay ka ng hudyat sa kanila. Makahulugang pagkakasabi ni Katrina. Napatitig si Gerald sa kanya na hindi malaman kung ano ang magiging reaksyon at emosyon. Mag-iingat ako. Huwag ka mag-alala. May naghihintay sa akin kaya panghahawakan ko ang bagay na kailangan kong makabalik. Ani pa Katrina nang mapansin ang pagkabahala sa mukha ni Gerald. Huwag mong pilitin kapag hindi na talaga kaya, Katrina. Isipin mo naman ang sarili mo at huwag puro ang ibang tao lamang. May kailangan ka pang uwian. May kailangan ka pang balikan. At kailangan mong makabalik sa team kung ayaw mong makuha na siya ng tuluyan ng iba. I'm sure na kayang-kaya siyang madagit ng ibang babae. Pananakot ni Gerald pero kunwari lang naman at pabiro. Pagak na natawa si Katrina. Nawala ang lahat ng takot at kabang nararamdaman niya. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman hahayaan ng bagay na yan. Mamamatay sa mga kamay ko ang babaeng magbabalak na agawin siya mula sa akin. Ani Katrina, saka ngumisi. Nagkaroon pa ng konting conversation sa dalawa hanggang sa nagpaalam na si Katrina na kailangan niya nang bumalik. Pinagmasdan naman siya ni Gerald habang siya ay papalayo. Napangiti na lamang ito. Matapang ka talaga. Palaban at hindi nagpapatalo. Pero deep inside, mahina pagdating sa mga taong kailangan ng tulong. Masyadong maawain at ang mga bagay na yun ang magpapahamak sa kanya. Pero hindi ko itatanggi na napakalaki ng paghanga ako sa kanya dahil sa kanyang pinapakita. Ani Gerald, saka napailing. Si Katrina ang isa sa pinakamagaling nilang agent at assassin sa kanilang team. Hinahangaan siya ng karamihan sa team at hindi din maiwasan dyan na maraming magkagusto sa kanya. Pero walang interes ito dahil isa lamang ang kanyang gusto at nais na makuha. Pero kahit na ganon, kahit na bihasa ay grabe ang pag-iingat sa kanya ng mga nakakataas. Kaya hindi sanay si Katrina sa malaking misyon at ito ang unang pagkakataon na sinalang siya sa hindi basta misyon kung saan ay kinakailangan mo talagang maging matapang at halos ibuwis na ang buhay. Hindi alam ni Gerald kung ano ang dahilan ng mga senior kung bakit pinadala ng mga ito si Katrina sa misyon. Wala siyang kahit na anong ideya dahil wala pa siyang sinasaliksik. Hindi niya pa inaalam pero naniniwala siyang may malaking dahilan ng mga ito. Dahil sa tagal ni Katrina sa team at sa serbisyo, ay nakakapagtaka talaga kung bakit bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga senior ang may mataas na posisyon sa team. Senior ang tawag sa kanila at ito na yung malalakas at magagaling. Talagang biyasa sa pakikipaglaban at sa paggamit ng iba't ibang armas. Ito ang mga nag-handle sa kanila. Marami ang may hawak ng kanilang organization at iba-iba ang mga ito. Ang iba ay hindi nila alam kung sino. Kahit na hanapin nila ay hindi pa din nila alam dahil masyadong tago ang ibang senior na siyang pinagtataka ni Gerald at Katrina. Dahil kahit na ang magagaling na mga ito at hacker ay hindi malaman. Ang matukoy ang mga ito, maging ang mga magagaling na investigator din. Masyadong magaling magtago ang mga senior niya ito. Kahit na sino sa kanila ay walang nakakaalam sa pagkatao ng iba, maging ang ibang senior. Iyon ang kanilang nalaman sa paghahanap, kaya malaking palaisipan talaga ang bagay na yon. At nang nag-conclude sila na baka ang mga senior na ito talaga ang may higher position sa organization nila. Agad pinuntahan ni Katrina ang room na sinasabi ng bata. Nahirapan siya sa kanyang pag-akyat dahil nauubos siya sa mga usok at talagang malaki-laki na din ang apoy sa second floor. Narinig niya ang isang impit na iyak ng batang lalaki, kaya agad niyang natukoy kung nasaan ito.
Mahirap puntahan ang kinaroroonan nito dahil napakalaki na ng apoy sa bandang pintuan. Natatanaw na din ni Katrina ito. Yakap ng batang lalaki ang kanyang sarili habang nasa isang gilid at nakaubob ang kanyang ulo sa mga tuhod. Pigil na pigil ang malakas na pag-iyak. Napaubo si Katrina para mag-angat ang batang lalaki ng tingin. Nagkaroon ng pag-asa sa puso nito. "Tulungan niyo po ako! Please, help me po!" Sigaw ng batang ito at saka dahan-dahan na tumayo. May galos na ito sa kanyang katawan at paika-ika din sa paglalakad dahil nabagsakan ng maliit na kahoy. "Huwag kang lalabas ha! Huwag kang lalapit sa apoy! Ako na ang bahala!" Ani Katrina sa bata kaya napatigil ito sa paglalakad. Ilang beses na paubo si Katrina. Pinilit niya talagang makapasok ang lubusin ng mga apoy. Ramdam niya ang init, ang sakit at ano pa. Pero tiniis niya ang lahat ng yun para siyang naging manhid. Nang tuluyan ng makaliban si Katrina sa apoy na yun, ay wala na siyang sinayang na oras pa. Dinaluhan niya na ang batang lalaki na agad na humawak sa kanya. "Kayanin natin baby, okay? We need to fight. Kailangan mo maging malakas." Ani Katrina. "Opo." Sagot naman ng batang lalaki. Agad na silang naglakad palabas pero may biglang bumagsak galing sa kisame. Kaya naman ay agad na nailayo ni Katrina ang batang lalaki at siya naman ay nadaplisan sa bandang balikat. Masakit yun at mahapdi. Napakislot si Katrina because of that. Pero agad niya na lamang pinagsawalang bahala dahil kapag pinansin niya ito, ay mas mararamdaman niya lamang ang sakit. "Ate, ayos ka lang po ba? May sugat na po kayo sa balikat, ate." Sabi ng batang lalaki. Bakas ang pag-aalala sa boses. Ngumiti naman si Katrina sa kanya na akala mo ay walang dapat na iniinda. "May kukwento si ate Pikit mo mga mata mo. Pwede ba yun? Hanggat hindi sinasabi ni ate na huwag kang magmulat, huwag mong gagawin. Nagkakaintindihan ba tayo?" Marahang tanong ni Katrina. Nagtataka man ang batang lalaki ay sumagot siya. "Opo ate." Anito, sa kapinikita mga mata. May nilagay si Katrina sa taingan nito para hindi marinig ang kung ano man ang nangyayari. Napatingin muna si Katrina sa kanyang balikat. Mapait na lamang siyang napangiti and after that ay naglakad na sila. Inalalayan ni Katrina ang batang lalaki na sumusunod naman sa kanya. "Alam mo ba, may natulungan akong batang babae kanina. Kahit na nangihina siya, ginawa niya pa din na lumaban. Kasi sinabi ko sa kanya na kailangan niya maging matapang. Sumunod naman siya sa akin at maayos na siya ngayon." Pagkukwento ni Katrina habang hawak ang kanyang baril at pinapaputukan sa bawat makikita niyang kanilang kalaban na nagtataka sa kanila. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ng batang lalaki at ganon din naman ito sa kanya. "Ano pong sunod na nangyari? Asa na po siya ngayon?" Tanong ng batang lalaki na inosenteng-inosente na ang mukha ngayon. Parang walang lang nangyayari dahil sa mga mata niya nakapikit at mga taingay walang kahit na anong marinig. "Kaya ako nandito baby dahil siya mismo ang nagsabi sa akin. Sinabi niya na may batang lalaki daw dito at kailangan daw ng tulong. Nagmakaawa siya sa akin kasi friend niya daw yung batang lalaking yun. Umiyak siya kanina kaya nangako ako sa kanya na ililigtas ko yung batang lalaki." Pagpapatuloy ni Katrina sa kanilang usapan. Napaisip naman ang batang lalaki saglit. "Hindi po ba si Sheena yan? Yung ate ko?" Tanong nito. Napangiti si Katrina. Sheena pala ang pangalan niya. Napakagandang pangalan sa batang kagaya niyang hindi sarili lamang iniisip, kundi ang maging ibang tao. Ani Katrina sa kanyang isipan. "Opo, siya nga baby. Kaya kailangan nating makalabas dito, okay? Kailangan makita kayong dalawa. Kailangan mong maging malakas at matapang kung ayaw mong magalit siya sa'yo." Ani Katrina. "Ayaw ko po ate. Ayaw ko po siyang magalit sa akin." Anito. "Kung ayaw mo baby,
Kailangan mong sumunod sa mga sasabihin ko. Ani Katrina. Opo ate. Sagot naman ito. Patuloy lamang ang pagkukwento ni Katrina sa batang lalaki na nakikinig naman sa kanya. Winawala niya lamang ito para maisip na walang kaguluhan na nangyayari. Pinilit pa din ni Katrina na lumaban kahit na ilang beses na siyang natamaan sa balikat. Ininda niya yon ng tahimik sa pamamagitan ng pagkagat ng kanyang labi. Napansin niyang wala na ang ibang mga kasamahan niya, kaya alam niya na umalis na ang mga ito at ang kanilang mga kalaban na lamang ang natira. Galit ang bumakas sa mukha ni Katrina nang akmang magpapaputok ang isang lalaki sa kanilang gilid. Agad niyang nailayo ang batang lalaki na nagulat sa kanya. Ate, ano pong nangyayari? Tanong nito. Huwag mo pansinin yun, okay ha? Ipikit mo lamang ang mga mata mo. Huwag na huwag mong imumulat. Sambit ni Katrina. Nais nang pumikit ng kanyang mga mata dahil sa sakit at hapdi na nararamdaman niya. Pero pinipigilan niya lamang ang kanyang sarili. Kailangan muna nilang makababa at makalayo. Pero nahihirapan na siyang maglakad. Nagiging dahan-dahan na lamang ito dahil natamaan siya ng bala sa bandang hita. Umaagos na ang dugo sa kanyang mga braso, sa kanyang paa, hita at kung saan-saan pa. Halos mapuno na siya ng mga dugo. Cut! Sigaw ni Gerald na mabilis nang tumakbo palapit sa kanya. Kasama ang kanilang ibang team at kasamahan. Nasa ground floor na sila. Napahawak na lamang siya kay Gerald nang tuluyan na siyang matumba. Pero agad siya nitong sinalo. Malalim ang paghinga ni Katrina. Sinasabi ko na nga ba, masyado ka nagpapakadyos na naman. Paggalit na ani ni Gerald. Tinanggap lamang ni Katrina ang mga sinasabi nito. Unti-unti nang pumipikit ang kanyang mga mata. Talagang hindi niya nakaya pa. Isipin mo din kasi ang sarili mo. Tignan mo ang nangyari sa'yo ngayon. Puno ka ng dugo. Ang katawan mo. Marami ka pang tama ng bala. Damn it, Katrina. Ako ang mayayari sa kanya kapag nalaman niyang bagay na to. Ani Gerald, pero hindi na narinig pa ni Katrina ang mga sinabi nito dahil tuluyan na talagang pumikit ang kanyang mga mata. Hindi niya na alam kung ano na ba ang ibang nangyari. Basta ay nagising na lamang si Katrina na halos hindi na niya maigalaw ang kanyang buong katawan. Puting kisame din ang bumungad sa kanyang mga paningin nang dahan-dahan siyang magmulat na mga mata. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay pero hindi na nagawa maging ang akmang pag-upo dahil nakasandal siya sa may headboard ng kama. Cut! Marahang pagtawag ni Gerald nang mapansin ang paggising ni Katrina. Nilapitan niya din ito. Napatingin naman si Katrina sa kanya. Gerald! Mahinang pagtawag ni Katrina. Do you need anything? May masakit ba sa'yo? Tell me, para alam ko. Huwag mo munang subukan na tumayo o kaya naman ay umupo. Dahil masyado pang sariwa ang mga tinamaan ng bala sa katawan mo. Kailangan mo munang magpahinga para hindi ka mabinat. Ani Gerald, nasa na mga bata? Maayos ba sila? Anong nangyari? Tanong ni Katrina. Bumukas ang inis at saka irita sa mukha ni Gerald nang marinig ito. Ano ba naman yan, Kat? Pwede ba? Huwag mo muna isipin yan. Ang ibang tao. Isipin mo muna ang sarili mo kahit ngayon lang. Hindi ka okay. Halos ikamatay mo ang nangyari. Tapos sila pa din ang iniisip mo, ha? Demi woman. Masyado ka mabait at maawain. Ani Gerald na napapailing. Paggalit ang boses pero nagawa din maging mahinahon. Hindi naman agad nakaimik si Kat na nakatingin sa kung saan. Malalim ang kanyang iniisip. Simula nang magkaroon siya ng mga misyon ay nawala na talaga siya ng pakialam sa buhay niya. Hindi niya na pinapahalagahan ito dahil para sa kanya ay dadating din naman sa puntong mamamatay siya. Kat, pakiusap lang sana naman. Pahalagahan mo naman ang sarili mo. At sana, maging maingat ka sa lahat ng bagay. Sa mga kilos mo. Pahalagahan mo naman ang sarili mo. Please lang, Kat. Napapahamak ka na dyan eh. Dahil sa pagiging matapang at palaban mo. Sabi ni Gerald na napapikit na lamang ng mga mata. Kahit alam niyang hindi makikinig si Kat sa mga sasabihin niya, ay nagsabi pa din siya.
Pero sana makinig ito na nais niya dahil alam niya kung gaano kaimportante ang buhay na biyaya ng Diyos na siyang sinasayang lamang ni Katrina. Napatitig si Katrina sa kisame. Pumapasok naman sa kanyang isipan ng lahat ng mga sinasabi sa kanya. Hindi naman siya manhid o bingi. Nare-realize niya din naman ang mga mali niya, pero talagang natatangahan siya na parang wala lang kasi sa kanya at wala nang pagpapahalaga sa kanya. Pero dahil kay Gerald at sa mga sinasabi nito about sa kanya, ay hindi niya maiwasan na mapaisip na lamang. Magpahinga ka na muna, Kat. May gusto ka bang kainin or what? You can tell me kung anong gusto mo. Ani Gerald. Thank you. Mahinang pagkakasabi ni Katrina. Napatitig si Gerald sa kanya hanggang sa napangiti na lamang ng maliit. Lumapit pa siya lalo kay Katrina. Bahagya siyang yumukod. Hinaplos niya ng marahan ang buhok nito. I'm here always, okay? Hindi kita pababayaan kahit na anong mangyari. Nandito lamang ako sa tabi mo. Pangakong hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Ani Gerald. Napangiti ng maliit si Katrina at saka sumunod na lamang. Sinabi niya ang nais niyang kainin kay Gerald. Umalis naman ito sa kanyang harapan para maghanap ng pagkain niyon. Habang nagpapahinga at nagmumuni-muni lamang si Katrina, ay biglang pumasok ang isang bisita na hindi niya inaasahan. Akma siyang uupo, pero hinudyatan siyang huwag na lang umupo. It's okay, Kat. Humiga ka lang. Sabi ng senior. Si Senior Drew. Paumanhin po sa nangyari, Senior. Kung ako ay naging mahina sa kalagitnaan ng nangyayari, dahil hindi ko natulungan lahat ng mga taong naroon na nangangailangan ng tulong ko. Patawad po kung kayo ay nabigo ko sa pagkakataong to. Sabi ni Kat pagkatapos ay nagkagatlabi para pigilan ang luha. Lumapit ang senior sa kanya. Nakalagay ang mga kamay nito sa bulsa na suot niyang pants. You did your best today, Kat. And I want you to know that I'm so proud of you. Proud na proud ako sa'yo. Sabi ni Senior Drew. Para doon na ay unti-unting maglaglaga ng mga luha ni Kat. Marahan namang hinaplos ng senior ang kanyang uluhan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong maging hero para mailigtas sa mga taong kailangan ng tulong. Kailangan mo din isipin ang sarili mo sa pagkakataon na masyadong delikado. Kagaya na lamang ng nangyaring ito. Sabi ni Senior Drew. Magaan ang pagkakahaplos nito sa buhok ni Katrina, maging ang pagsasalita na akala mo ay kanyang ama. Pero ama na talaga ang turing ni Katrina dito dahil ito ang nagturo sa kanya na lumaban, maging matapang at tumulong sa nangangailangan. Simula nang mamatay ang mga magulang ni Katrina dahil din sa misyon na ito, ay ito ang kumupkup sa kanya. Ito ang nagpaaral sa kanya, ang nag-alaga sa kanya. Tinuring na din siyang totoong anak kahit hindi naman talaga. Katrina, I'm sorry for everything, anak, ha? I'm sorry kung pinakilala ko sa iyo ang mundong ito na hindi naman dapat. Hindi mo dapat ginagampanan ng mga bagay na ganito. You deserve the world. Deserve mong maging masaya nang walang kahit na anong iniisip na responsibility. Ani Senior Drew. Pero gusto ko po ang ginagawa ko. At masyado na po ako napamahal dito, Senior. Hindi ko na kayang iwanan pa po ang bagay na to. Ani Katrina. I know, anak. Alam ko. Hindi naman kita pinapahinto sa gawaing ito. Dahil alam ko kung gaano mo kagusto at kamahalang tumulong sa mga kapwa mo. Ani Senior Drew. Pero gusto kong malaman mo na palagi mong iisipin ang sarili mo dahil may ako na nag-aalala para sa'yo sa bawat misyon na sinasalang ka. Isipin mo na may ako na naghihintay sa'yo sa pag-uwi mo. Dahil gustong gusto pa kita makasama, anak. Okay? May mga bagay na kailangan ka pang malaman at masaksiyan sa mundong to. Dagdag pa nito. Opo, Papa. Pangako po. Palagi ko na pong iisipin ang bagay na yan. Ani Katrina. Napangiti naman si Senior Andrew. Katrina, nais kong malaman mo ang bagay na to. Ani to? Nakinig naman si Katrina sa kanya na napapikit na lamang dahil sa haplos nito sa kanya. Alam kong may kahinaan ka din at hindi nakakayang ipakita sa mga taong kahinaan, Katrina. Kapag hindi na kaya, huwag mong pilitin. Kapag suko na at pagod na, matutong magpahinga
Dahil ikaw, tao ka at nararamdaman mong bagay na yan. Hindi palaging magiging malakas. Huwag mong mahihiyang mailabas ang kainaan at taglay mo. Anito. Napangiti na lamang si Katrina habang napapikit ang mga mata at pinapakinggan ang mga sinasabi nito sa kanya. Hanggang sa bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Noong mga panahong na ipapakita niya pa ang kanyang kahinaan sa mga tao. Ang pag-iyak niya sa harapan ng mga tao at ang kanyang ama Andrew na nagturo sa kanya ng lahat. Ipinakita ang kahinaan. Pero ngayon ay kabaliktaran naman ito sa mga sinasabi nito. Ngayon na-realize ni Katrina na marami na pala siyang pagsubok na nalampasan na hindi niya akalaing malalampasan niya. Sa dami ng nangyari sa kanya ngayon ay humihiling si Katrina na sana ay dumating ang araw na sasaya din siya. Na sana ay dumating ang puntong magkakaroon siya ng buhay na masaya, payapa at tahimik. Walang kahit na anong iniisip at malayo sa mundong meron siya ngayon. Ngayon niya gustong mabago ang buhay na meron siya dahil maraming mga salitang nagpaparealize sa kanya. Nanatili si Katrina sa ospital ng ilang buwan pero under yon ang organization nila. Kaya naman ay walang mangyayaring masama sa kanya. Asikasong-asikaso siya ng kanilang team at marami din siyang bantay na nasa buong paligid. Idagdag pa na hindi muna siya pinagalaw o kaya naman ay pinapakilos. Walang kahit na anong task at misyon siya sa ilang buwan na yun. Naging payapa ang kanyang isipan at puso dahil wala siyang isipin na problema. Gumaling din si Katrina, hindi katagalan, at bumalik ang dating lakas niya. Pero hindi pa din siya pinapayagan sa kung ano man ang nais nitong gawin na delikado na naiintindihan naman ni Katrina kaya sumusunod na lamang siya sa kung ano ang utos sa kanya at habilin. Ate Kat! Sigaw ni Janice, ang batang natulungan ni Katrina. Nalaman nilang namatay ang mga magulang nito dahil sa trahedyang nangyari sa kanyang misyon. At ang batang lalaki naman ay nakabalik na sa mga magulang pero dinadalaw nito si Janice. Madalas magkita at magkasama ang dalawa na hinahayaan naman nila dahil yun ang nais at kasiyahan ng mga bata. May kailangan ka ba, baby? Tanong ni Katrina na nilapag muna ang hawak niyang basket na may lamang bulaklak. Pumunta siya kay Janice. Nagtataka ang kanyang muka. Kunot ang noong kunin ni Janice ang isang kamay niya at saka may nilagay dito. Napatigil si Katrina at napatitig sa isang kristal na hugis puso. Saan mo nakuha to, baby? Tanong ni Katrina. Dahil alam niyang mahal ang kristal na yon, hindi siya pwedeng magkamali. May lalaki pong nagbigay sa akin, ate. Sabi niya po, bigay ko daw po sa'yo. At sabihin po, nandyan daw po siya sa paligid at binabantayan ka daw po niya. Sagot ni Janice. Napatayo si Katrina matapos ng saglit na pagkatulala. Napalingalinga siya sa buong paligid para hanapin ang taong sinasabi nito. May hint siya pero hindi siya sure. Pero naniniwala siyang ito yun dahil sa kabog ng kanyang dibdib. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Wala daw po siya dito, ate. Pero sabi niya pa po, palagi daw pong tandaan na mahal ka daw po niya at hinihintay ka lang daw po niya na matapos ang mga misyon na kailangan mo. Ani pa ni Janica. Gusto nang maiyak ni Katrina. Hindi niya alam kung bakit, pero nagiinit na lamang ang sulok ng gilid ng kanyang mga mata. Ate? Pagtawag ni Janice nang mapansin na natigilan siya. Agad namang nagpuna si Katrina ng kanyang pisngi nang may lumandas pa na mga luha dito nang hindi niya namamalayan. Sayang naman at hindi ko siya nakita para pasalamatan sa kanyang binigay. Next time, baby, sabihan mo agad si ate, ah. Ani Katrina. Opo, ate. Ani Janice. Marahang ginulo ni Katrina ang buhok nito sa ngumiti ng maliit. Pero, alam mo ba, ate? Feeling ko, miss na miss ka na po niya. Pero hindi po ako sure eh. Nararamdaman ko lang po. Kasi, nung kinausap niya po ako, para po siyang nangungulila. Base po sa kanyang boses sa mga mata niya. Akala ko nga po, iiyak siya sa harapan ko eh. Pero hindi naman po. Inabot niya lang po yung kristal at may sinabi po sa akin. Tapos umalis na po siya. Kwento ni Janice.
Hindi po ba kasintahan niyo siya, ate? Yung magjowa daw po ba yun? Kunot noong tanong ni Janice. Pagak na natawa si Katrina. Huwag mo napansinin ang bagay na yon, baby. Baka mag-isip ka lamang dyan. Ako nang bahala, okay? Ani Katrina. Tumango si Janice. Opo, ate. Pero sana magkita po kayong dalawa para hindi pusad si kuya. Anito. Hindi nakaimik si Katrina. Hinayaan niya na lamang si Janice na magsalita. Nag-iba din naman ang usapan nilang dalawa. Hyper na hyper si Janice sa paglalaro at sa pagdaldal na akala mo naman ay wala ng katapusan at walang kapaguran. Natutuwa naman si Katrina na napapanood si Janice habang may ngiti ito sa labi. Iniisip niya na anak niya si Janice at si Gilbert ang ama. Napatingala na lamang siya sa kalangitan, ngumiti at may binulong sa hangin. Kung sakaling siya talaga yon, sana pagtagpuin niyo din po kaming dalawa. Dahil kapag nangyari ang bagay na yon, pangakong hindi na ako magdadalawang isip pa sa desisyon ko na babalikan siya. Na sa pagkakataong ito, kaya ko nang bitawan ang pagiging agent ko at ang pagiging walang pakialam ko sa mga misyon. Sarili at kasiyahan ko naman ang puntong ito. Sabi ni Katrina habang nakapikit ang mga mata. Marahan siyang napabuga ng hangin. Lumipas ang mga araw, naging maayos ang lahat. Binibigyan ng task si Katrina pero mga simple lamang. Gusto nitong bumalik sa kanyang trabaho at kahit na ayaw ng team niya ay nagpumilit si Katrina. Kaya wala nang nagawa ang mga ito kundi ang sumunod na lamang. Pero magagaan na work lamang ang kanilang binibigay. Wala munang misyon, tanging sa loob lamang ng kanilang headquarters. Pero minsan ay sinasami si Katrina sa mga charity na kanilang pinatayo, kung saan ay naroon ang mga batang wala ng mga magulang. Iniwan ng mga magulang o kaya naman ay matagal ng ulila. Isang lalaki ngayon ang nasa kanyang sasakyan. Pinagmamasdan si Katrina na tinulungan ang mga bata. Binibigyan niya ng mga pagkain nito. Nagdodrawing ang mga bata at ang iba naman ay nagsusulat. Nakangiti ang lahat, maging si Katrina na natutuwa sa mga ito. Kaya hindi niya maiwasan na kuhanan ng litrato ang mga ito at mga videos ng mga bata dahil para sa kanya ay para mga larawan ng mga ito. Sir, pupunta po ba kayo sa kanya? Tanong ng tauhan ni Hill na pinagmamasdan ang kilos niya. Hindi, nais ko lamang siyang papagbasdan kahit na ngayon lamang at kahit sa malayo lamang. Gusto ko lamang masilayan ang ganda ng aking minamahal. Ani Hill? Kailan niyo po balak na lapitan siya? O kaya naman po ay balikan mo siya? Tanong ni Chris. Hindi ako ang babalik at lalapit sa kanya, Chris. Siya mismo ang gagawa ng bagay na yun. Dahil siya ang nang iwan. Siya ang umalis. At nagsabi na maghihintay ako. Kaya yun ang ginagawa ko. Hindi ako magkukusa sa kanya dahil gusto kong handa na siya. At iiwan niya ang trabahong meron siya. Sabi ni Hill. Bakit pa kasi niya kailangan magtrabaho, sir? Kung kayang-kaya mo naman siyang buhayin. At saka kayang-kaya mo siyang protektahan sa lahat. Ani Chris, napailing si Hill. Mahal niya ang trabaho niya, Chris, at ang kanyang ginagawa. Wala akong magagawa sa bagay na yun. Suporta ang kailangan niya na siyang ibibigay ko. Hindi ko siya pwedeng pigilan sa kasiyahan na meron siya at ginagawa. Ani Hill, sa marahan na tono. Ay nako sir, napaka-understanding niyo talaga. Kaya wala akong masabi sa inyo eh. Tapos sobrang bait pa. Swerte talaga ni Ma'am Katrina sa inyo dahil ganyang lalaki ang nagmamahal sa kanya. Sabi nito. Ngumiti si Jill. Swerte din naman ako sa kanya, Chris. Dahil ako ang lalaking minahal niya sa dami ng lalaking nagkakagusto at nanliligaw sa kanya. Ani Hill, magkarelasyon ng dalawa, sina Hill at Katrina. Masaya ang pagmamahalan nilang dalawa at talagang puno ng pagmamahal. Halos perfect na eh. Pero dahil sa trabaho ni Katrina ay kailangan nilang saglit na maglayong dalawa dahil sa kagustuhan ni Katrina. Dahil gusto ni Katrina ang trabaho niya at mahal niya ito, simula nang mapadala si Katrina sa mga misyon ay nawala na ito ng oras kay Hill na siyang ikinatatampo ng binata dahil wala ng time si Katrina para sa kanya. Ngunit naiintindihan niya rin naman ang bagay na yon kahit papaano.
Kaya sobrang sakit kay Hill na bigla niyang iwanan ni Katrina nang biglang sabihin nito na pinipili nito ang trabaho niya kaysa sa kanya. Hill was hurt because of that, pero hinayaan niya si Katrina sa nais nito, lalo na at nangako ito sa kanyang babalik sa kanya na siyang pinanghahawakan ni Hill hanggang ngayon. Naniniwala siyang babalikan siya ni Katrina na sa pagkakataong yun ay siya naman na at wala nang ibang bagay pa. Sa ngayon ay nagtitiis muna si Hill na mahalin si Katrina sa malayo. Lagi siyang nakabantay sa babaeng mahal. Lagi pa din siyang nasa tabi nito, pero hindi alam ni Katrina. Palagi niya ding pinoprotektahan ito kahit na alam ni Hill na kayang-kaya naman ni Katrina na protektahan ang sarili. Mas malakas at mas matapang pa nga ito kaysa sa kanya. Pinagmasdan lamang ni Hill ang babaeng mahal niya na ngayon ay nakangiti at masaya habang pinagmamasdan at kinakausap ang iba't ibang mga bata na masaya sa ginagawa nito. Sumapit ang hapon at pinapasok na nila ang mga bata. Nagkaroon din ng mga activities at games para mas lalong maging masaya ang mga ito. Hindi naman umalis si Hill sa kung nasaan siya. Nanatili siya roon. Isang babae ang lumapit kay Katrina, ang isa sa namamahala at nag-aalaga sa mga bata. "Ate Kat!" Tawag ni Den kay Katrina na agad namang napalingon sa kanya. "Ano yun be? May problema ba? May kailangan ka ba?" Tanong naman agad ni Katrina, bakas ang pag-aalala at concern sa boses nito. "Wala naman po ate. Gusto ko lang po sabihin na may isang sasakyan po doon. Kanina pa po siya ron. Hindi ko po alam kung anong meron. Nawiwirduhan lang po ako dahil kanina pa po siya ron ate." Sabi ni Den. Napatingin naman si Katrina sa paligid. Agad nahanap ng kanyang mga mata ang sasakyan na sinasabi nito. Iyan lang naman ang naroon na sasakyan. Kaya alam agad ni Katrina na yun ang tinutukoy ni Den. Hindi niya napansin yon dahil masyado siyang busy at focus sa mga bata. Ngayon niya lamang napansin ang sabihin ni Den sa kanya. Napatitig si Katrina sa sasakyan habang kunot ang kanyang noo. "Kanina pa ba yan doon? Mga anong oras?" Tanong ni Katrina habang ang mga paningin ay nasa sasakyan. "Kaninang umaga pa po yan ate. Halos kasabay niyo lang din pong dumating." "Ani din? May nakita ka bang lumabas mula doon?" Tanong ni Katrina na binalik saglit ang paningin kay Den. "Meron po ate. Isang lalaki po na naka-white. Mukhang bumili lang po ng pagkain dahil may dala po siyang McDo pagbalik niya po ng sasakyan. Tapos lumabas po ulit ng tanghali. 2 beses po lumabas." Sagot ni Den na kunot ang noo. Maging siya ay nagtataka na din. Napatango-tango naman si Katrina. Iba ang nagiging pakiramdam niya. Pakiramdam niya ay parang may mali, pero hindi siya sure. "Sige, ako nang bahala. Pumasok ka na dun sa loob ani Katrina. Tumango naman si Den sa kanya at saka pumasok na sa loob. Niligpit naman muna ni Katrina ang mga kalat na kailangang ligpitin. May mga katulong din siya sa pagliligpit. Nang matapos niyang maiayos ang mga mesa at ang maging mga upuan ay napahinga muna siya ng marahan. Napalingon siya sa sasakyan. Hindi niya alam kung sino ang taong nasa loob nito pero iba ang kanyang pakiramdam. Malakas ang pintig ng kanyang puso. Kaya naman kumuha muna siya ng lakas ng loob. Pupuntahan niya ang sasakyan kahit na hindi niya alam kung sino ang taong naroon at kung ano ang mangyayari sa kanya sa kanyang gagawin. Baka malay niya kasi ay kalaban nito o kaya naman ay may masamang intensyon. Pero feeling niya ay hindi naman dahil walang kaba ang namamayani sa kanyang dibdib. Samantala ay nakatitig naman si Hill kay Katrina. Nakangiti siya at may kung anong tuwa sa kanyang dibdib. Kitang-kita kasi ang pagtataka sa mukha ni Katrina habang nakatingin sa kung nasaan ang kanilang direksyon. "Mukhang nakahalata na si Ma'am Sir. Nakatingin siya sa atin ngayon." Ani Chris. "Hayaan mo siya Chris." Ani Hill. "Paano sir? Kapag nagpunta siya dito ngayon sa pwesto nating dalawa?" Tanong nito. Ngumisi si Hill at saka niya pinag-cross ang kanyang mga braso. "Mas mabuti kung ganun para malaman niya kung sino ang taong nasa loob ng sasakyan na to." Sabi ni Hill. "Baka magulat si ma'am kapag nakita niya kayo sir." Sabi ni Chris. Hindi na umimik si Hill
Pinagmasdan niya ngayon si Katrina na dahan-dahan na naglakad palapit sa kanilang sasakyan. Pero bago pa ito makalabas ng buong Charity ay biglang tumawag si Gerald kay Katrina na kakalabas lang ng pinto. Napalingon si Katrina kay Gerald. "Kat!" Sigaw ni Gerald na siyang naglakad palapit kay Katrina. Natinggilan naman si Katrina sa kanyang paglalakad. Tuluyan nang nakalapit si Gerald sa kanya na bakas ang pagtataka sa kunot nitong noo. "Saan ka pupunta?" Tanong ni Gerald, seryoso ng kaunti ang boses. Napalingon muna si Katrina saglit sa sasakyan at mabilis din na hinanap si Gerald. Nagtataka ang muka na tumingin din sa sasakyan. "Wala naman, tara na sa loob." Ani Katrina at nauna nang naglakad. Napatitig muna si Gerald kay Katrina na papasok sa loob. Pagkatapos ay pinunta niya ang sasakyan. Naging seryoso ang kanyang muka. Pero sumunod na din siya kay Katrina after. Nakipaglaro pa sila sa mga bata. Nang sumapit na ang 7:00 ng gabi, ay doon na sila bumalik sa headquarters nila. Busy ang lahat na may kanya-kanyang ginagawa. Ang iba ay nag-uusap at mukhang may mga planong hinahanda. Nakaharap naman ang iba sa computer, habang ang iba naman ay may mga binabasa. Inikot ni Katrina ang kanyang mga paningin sa buong paligid. Katapos ay marahan na lamang siyang napahinga. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makapunta na siya sa kanyang room. Kasama niya pa din si Gerald na hinatid siya. "Thank you so much, Gerald. Pasensya na sa abala, ha?" Ani Katrina. "Hindi ka kailanman naging abala sa akin, Kat. Tsaka, maliit na bagay lang naman yun. Magpahinga ka na. You need to rest now. Masyado kang maraming ginawa simula kanina." Ani Gerald sa marahan na boses. Pagod naman ang bumakas sa mukha ni Katrina habang siya ay nakaupo sa kanyang kama. "Halatang halata sa'yo. Nanghihina ka kaya magpahinga ka na muna ngayong gabi. Kami nang bahala sa lahat ng mga gawain." Ani Gerald na tinunguan pa ni Katrina. "Thank you so much." Ani Katrina. Lumapit si Gerald sa kanya. Marahan nitong ginulo ang kanyang buhok at maliit na ngumiti. "No need for that, Kat. Kusa ko naman pating ginagawa ang lahat at hindi kita kayang pabayaan at baka mapatay niya ako." Ani Gerald sa kapagak na tumawa. Natigilan naman si Katrina. Iyon na naman ang kanyang naririnig sa uli, kaya hindi niya maiwasan na magtaka kung sino ang tinutukoy nito. "Huwag ka mag-isip ng kung ano dyan. Dahil matagal na nasagot ang tanong mo. Matulog ka na, Kat. Good night." Ani Gerald. Hinalikan siya ni Gerald sa tuktok ng ulo. Kapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Kaya naman walang mali siya ang bagay na yon sa kanila. Normal lamang. "Good night din, kuya." Sagot naman ni Kat para mapangiti si Gerald at saka umalis na. Nang maiwan si Katrina ay napahinga na lamang siya ng malalim at saka tumayo. Pumunta siya sa kanyang closet upang kumuha ng damit na pamalit niya. May kanya-kanya silang room sa kanilang headquarters, kaya naman may privacy din ang bawat isa. Hindi ka din basta-basta makakapasok if wala kang access na siyang naka-encode. High-tech ang mga gamit sa headquarters nila at talagang sobrang higpit ng kanilang mga security. Hindi ka din maniniwala na may ganung bagay pala kapag nakapasok ka na sa kanilang headquarters. Talagang magugulat ka na lamang. Nagbihis lamang si Katrina at pagkatapos ay bumalik na siya sa kanyang kama. Nag-open muna siya ng kanyang Facebook and as usual ay wala namang kahit na ano. In-stalk niya din ang account ni Hill at wala namang kahit na anong nakitang bago. Walang new post or ano. Nawala ng gana si Katrina, kaya naman ang i-off niya na sana ang kanyang phone ay biglang may nag-notif. Hindi niya sana papansinin, pero nakaagaw ng atensyon niya ang pangalan ng taong yun. Ganoon na lamang ang pagbalik niya ng kanyang sigla na agad na inopen ang notif nito sa kanya. Natigilan siya at halos hindi makagalaw. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya, pero aaminin niyang may saya sa kanyang puso at mas lalo siyang nagkaroon ng pag-asa. Si Gilbert Valentine ang nag-notif na yon, kung saan ay may bagong My Day na sa unang pagkakataon ulit nangyari. Ang My Day na yon ay sa harapan ng Charity kung nasaan si Katrina kanina.
Simpleng picture lamang yun. Walang kahit na anong tao ang naroon. Mukhang sinadya talaga na pumasok muna ang lahat ng mga tao bago kuhanan ng litrato. Hindi ako maaari magkamali sa hinala ko kanina. Mukhang tama nga ako. Siya nga talaga yun. At malapit lamang kami sa isa't isa. Kailangan ko ng kumilos at gumawa ng paraan para magkita kaming dalawa habang hindi pa huli ang lahat. Ani Katrina sa kanyang sarili. 2 araw ang lumipas at hindi na tumigil si Katrina sa paghahanap kung nasaan si Hill. Gumawa na talaga siya ng paraan at nagpatulong na din siya kay Gerald. Wala na siyang hiyang naramdaman dahil nais na talaga niyang makasama ang lalaking minamahal. Pero lingid sa kaalaman ni Katrina ay magkakilala pala sila Gerald at si Hill, kung saan ay nagtatrabaho pala si Gerald kay Hill. At kaya malapit si Gerald sa kanya dahil ito ang utos ni Hill, na kung saan ay binabantayan niya si Katrina araw-araw. Magkaibigan din ang dalawa, matagal na. Alam kong alam mo na pinapahanap ka niya ngayon. Ani Gerald kay Hill, nakaupo sa kanyang swivel chair habang malalim ang iniisip. Casual lamang ang mukha ni Gerald. Prenteng-prente siya sa kanyang pagkakaupo. Alam ko ng bagay na yan. Alam kong bawat kilos niya. Ani Hill, okay lang naman balak magpakita sa kanya. Huwag mo sabihin na magtataguan pa kayong dalawa. Ani Gerald sa sarcastic na boses para tingnan niya si Hill. Hindi naman. Hahayaan ko lang na mahanap niya ako. Sagot naman ni Hill. Paano nga mangyayari ang bagay na yon kung hindi mo naman ginagawa? Kapag si Katrina napagod sa kakahanap sa'yo at nawala ng pag-asa, tamo, baka umiyak ka na lang ulit. Ani Gerald sa mga asar na tono para samaan siya ng tingin ni Hill, pero ngumisi lamang ito sa kanya. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Kahit na amo kita, hindi ako magtotolerate ng mali. At alam kong hindi maganda kaya kung ako sa'yo, gumawa ka na din ng paraan. Matagal na maghihintay si Katrina. Alam kong sa pagkakataon na to ay ikaw naman. Sabi pa ni Gerald. Natigilan naman saglit si Hill. Natamaan siya sa sinabi nito at may kung anong kaba at takot naman na dumagungdong sa kanyang puso. Pumunta ka sa tagpuan yung dalawa at papapuntahin ko din siya. Mamayang 7:00 ng gabi. Ako nang bahala sa lahat pero ikaw nang bahala sa kung ano man ang gagawin mo. Basta bilisan mo. Kung wala ka pang gagawin ay aagawin ko na talaga siya sa'yo. Pananakot ni Gerald pero tunog pangaasar lamang naman yun. Sinamaan lalo siya ng tingin ni Hill pero wala lang ito sa kanya. Yun kasi ang pangasar niya kay Hill na siyang kinaiinis nito dahil natatakot na baka nga maagaw ni Gerald si Katrina mula sa kanya. Sinunod ni Hill ang sinabi ni Gerald sa kanya. Nag-ayos siya ng kanyang sarili nang sumapit ang 5:00 ng hapon. Masyado siyang maaga pero nai-excite siyang makita ang babaeng mahal niya. Maging siya ay kinakabahan kahit hindi naman dapat dahil siya ang iniwan. 6:00 ay naroon na si Hill sa tagpuan nila ni Katrina na kung saan ay paborito nilang lugar at silang dalawa lamang ang maaaring pumasok sa lugar na yun. Private place kasi yun na pagmamay-ari nilang dalawa. Samantala, takang-taka naman si Katrina dahil kay Gerald. Hindi niya maintindihan ng lalaki kung bakit siya nito pinipilit na sumama at saka mag-ayos ng sarili. Ano ba kasing meron ha? At saka, hindi pwedeng pumasok ng basta-basta na lamang doon nang walang pahintulot niya o ako. Sabi ni Katrina na bakas na ang inis sa kanyang mukha. Kaya nga kailangan mo akong samahan dahil may surprise ako sa babaeng mahal ko. At doon ko siya nais na dalhin. Sabi ni Gerald para matigilan si Katrina na bahagyang nanlaki ang mga mata. Gulat siya sa narinig sa sinabi nito. Ha? Tina, may nililigawan ka? May kasintahan ka? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ang bagay na yan? Sabi Katrina. Umiling si Gerald. Basta, mamaya na lang natin pag-usapan ng bagay na yan after ng surprise ko sa kanya. Sa ngayon, kailangan ko muna ng tulong mo para naman makapasok ako doon kasama siya. Sabi ni Gerald na siyang inuuto lamang si Katrina. Pero wala talagang katotohanan ng kanyang sinasabi. Hala sige, kaurat ka naman. Hindi mo agad sinabi sa akin. Eh di sana hindi na umabot pa sa ganito.
Naiinis na sabi ni Katrina pero nagmadali na din siya magayos ng sarili. Ikaw kasi, ayaw mo makinig. Huling sabi ni Gerald. Oo na! Sigaw ni Katrina mula sa CR. Nakangiti si Katrina habang nag-aayos siya dahil hindi niya akalain na may minamahal na pala si Gerald dahil hindi naman ito open sa kanya. Hindi ito palasabi, kaya naman nagulat si Katrina at ang totoo ay masaya siya para sa kanyang kuya. Dahil sa pagkakataong ito, ay nahanap niya na pala ang babaeng para sa kanya. Babaeng mamahalin siya ng lubos at walang hanggan. Babaeng aalagaan siya ng walang kapaguran at ang babaeng makakasama niya hanggang sa pagtanda. She's happy at iniisip niya na sana ay magkaroon din siya. Na sana ay makasama din niya si Hill habang buhay. Mabilis na natapos si Katrina. Natatawa na lamang si Gerald habang nag-aayos ito dahil kita niya talaga kung paano magmadali si Katrina. Ano kaya magiging reaksyon ng babaeng to kapag nalaman niyang hindi naman totoong sinabi ko at para sa kanya talagang surprise? Tanong ni Gerald sa isipan. Bakit ka natatawa? Hoy, baka joke lang to ah. Yari ka talaga sa akin. Makakatikim ka. Ni Katrina nang mapansin na natatawa si Gerald. Ang ingay mo talaga. Mas maganda talaga kapag seryoso ang mood mo. Tara na nga. Ni Gerald. Ngumuso lamang si Katrina at saka sumunod na kay Gerald. Inalalayan siya nito sa pagpasok sa sasakyan. Si Gerald naman ang driver. Habang nasa loob at umaandar ang car, ay sinandal na lamang ni Katrina ang kanyang ulo sa salamin. Napangiti na lamang siya habang kung ano-ano ang nasa isip niya. Tinitingnan naman siya ni Gerald sa rear mirror. Nang makarating sila sa tagpuan ay bumalis ang tibok ng kanyang puso. Nang libutin niya ang kanyang paningin sa kabuuan, ay bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng mga memories nila ni Hill sa lugar na yon. Lugar kung saan una silang nagkita. Unang nagdampi ang mga yakap nila at unang pagdadampi ng mga labi. Dito din ang lugar kung saan buong puso nilang binigay ang isa't isa, maging ang mga sarili. Gustong maiyak ni Katrina dahil hanggang alaala na lamang ang mga bagay na yon na hindi niya alam kung mauulit pa dahil hanggang ngayon ay wala pa din si Hill. Hindi pa din nagtatagpo ang landas nila. Nawawala na nga siya ng pag-asa pero patuloy pa din dahil naniniwala siyang pagtatagpuin lamang siya nito. Tara na! Marahang pag-aya ni Gerald kay Katrina at saka hinawakan ang kamay nito. Tinapat ni Katrina ang kanyang palad sa gilid ng gate kung saan ay may pader doon. Umilaw ng kulay green at kusa nang nagbukas ang gate. Nang makatungtong ang mga paa ni Katrina sa loob, ay mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Napahigpit din ang pagkakahawak niya sa kamay ni Gerald na saglit siyang nilingon. Hoy! Ano nga pala? Nasaan na siya? Tanong ni Katrina nang maalala ang kasintahan ni Gerald. Napatigil silang dalawa sa paglalakad. Humawalay si Katrina sa pagkakahawak sa kanyang kamay at saka hinarap siya na nagtataka ang muka. Nilagay naman ni Gerald ang kanyang mga kamay sa magkabilang bulsa ng pants nito. Katrina, walang katotohanan ng mga sinabi ko. Gusto ko lang na sumama ka nang wala ng sapilitan. Para sa iyo talaga ang araw at bagay na to. Ani Gerald, mas lalong kumunot ang noo ni Katrina. Humakbang si Gerald upang makalapit sa kanya. Marahan nitong hinaplos ang buhok ni Katrina. Gusto ko maging masaya ka kaya sana piliin mo kung ano talagang ikakasaya mo. Huwag mong isipin ang organization dahil malaya ka makakaalis. Ani Gerald. Kuya! Pagtawag naman ni Katrina. Ngumiti si Gerald sa kanya kasabay ang pagbukas ng mga ilaw sa taas kung saan ay pahaba yun. Napatingin si Katrina doon. May ideya na sa kanyang isipan pero hindi siya sure. I'm working with him, under him, at ako ang nagbabantay sa'yo. Alam niya ang bawat galaw mo at ang mga bagay na nangyayari sa'yo. I'm sorry for not telling you at kung bakit ngayon lamang. Sabi ni Gerald at dahil doon ay talagang tama ang hinala ni Katrina sa isipan niya. Ngumiti si Gerald. Turn around, Katrina. Alam kong matagal mo nang hinihintay ang bagay na yon. At ngayon, malapit na siya muli sa'yo. Kaya sana huwag mo nang sayangin ang pagkakataon na to.
Ani Gerald, enjoy kayong dalawa. Aalis na ako. Dagdag nito sa kadahan-dahan ng naglakad palayo pero paharap sa dalawa. Sumaludo muna si Gerald kay Hill na nasa likuran ni Katrina. Katrina, baby. Tawag ni Hill sa malambing na boses. Mabilis na humarap si Katrina dito at niyakap agad kasabay ang pagtulo ng mga luha dahil sa sayang nararamdaman. Hinaplos naman ni Hill ang likuran niya. I'm so sorry, baby. Please forgive me. Forgive me, Gilbert. Hindi na mauulit, baby. Please come back. I miss you so much. I love you and I still love you. Sabi ni Katrina na parang batang umiiyak sa leeg nito. Napangiti naman si Hill at saka niya marahang tinapon muna sa malayo ang bulaklak na hawak niya para mayakap niya ng buo si Katrina. Shh! Stop crying, baby. I'm here. Nandito na ako. Tahan na. Pagpapatahan ni Hill pero mas lalo lamang umiyak si Katrina para pagaksyang matawa. Hindi niya na napigilan ang sarili. Such a baby pa din talaga. Ani Hill. Hinayaan lamang ni Hill si Katrina na umiyak sa kanya. Hinahaplos niya na lamang ang likuran nito tsaka hinahalikan ang tuktok ng ulo para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam. Si Katrina na mismo ang humuwalay kay Hill pagkatapos. Pinunasan niya na lamang ang mga mata niya ngayong puno na ng luha dahil sa kanyang pag-iyak. Marahang hinawi naman ni Hill ang ilang hibla ng kanyang buhok na nagtatakip sa kanyang muka. Pinunasan niya din naman ang pisngi nito at pagkatapos ay hinalikan ng mga mata. You miss me so much, ha? Pangaasar ni Hill. I miss you so much. Sagot naman ni Katrina para mapangiti lalo si Hill. Tell me that you love me. Sabi nito. Gusto niyang marinig ang lahat ng mga bagay na nais niyang marinig para wala nang takot sa dibdib niya kapag bumalik na siya. Nagangat ng tingin si Katrina sa kanya. Bakas ang pagmamahal sa mga matang nagniningning. I love you so much, Hill. Wala akong kahit na sinong minahal na iba. Wala. Ikaw lamang. Ikaw lamang mahal ko at wala nang iba. Hanggang dulo ay ikaw lamang ang mahal ko. At pangakong hindi na kita iiwanan pa. Tatalikuran ko na ang trabahong meron ako. Dahil ang huling misyon ko na lang ay ang balikan ka at mahalin ka ng higit pa sa una. Please, baby. Come back to me. I'm begging. Your baby is begging for your love again. Malambing na pagkakasabi ni Katrina. Kinabig siya ni Hill para yakapin at halik-halikan ng ulo. Alam na alam mo talaga kung paano mo ko kunin at kung paano palalambutin ang puso ko. Ani Hill para mapanguso si Katrina. Siyempre naman. Alam kong ako lang naman ang mahal mo at sa akin ka lang naman magiging marupok. Ganti naman ni Katrina para pagak silang dalawa na natawa. Naging maayos ang pag-uusap nilang dalawa. Dinala ni Hill si Katrina sa table. Inalalayan niya sa pag-upo ito. At habang muling nagbabalik ang puso ng dalawa sa isa't isa, ay nakangiti naman sa malayo si Gerald habang pinagmamasdan ng dalawa na masaya. Masaya siya para sa mga ito, lalo na para kay Katrina. At totoo talaga ang pagmamahal niya kay Katrina, hindi bilang kapatid, kundi bilang babae dahil nakayanan niyang palayain ito at ibigay sa kung kanino talaga ito sasaya. Para sa kanya ay ganoon ang pagmamahal. Kahit na ikaw ang masasaktan, basta ay huwag lang ang babaeng minamahal. I'm happy for you. Masaya ako para sa inyong dalawa dahil natagpuan niyong muli ang tunay na pagmamahal na walang hanggan. Sabi ni Gerald habang pinapanood ang dalawa sa malayo. Nagsusubuan naman sina Katrina at saka si Hill ng pagkain. Natatawa na lamang din ang dalawa pagkatapos. Bakas talaga ang sayang nararamdaman nila sa isa't isa. Miss mo ko, no? Ani Hill. Oo naman, miss na miss kita. Sagot ni Katrina. Kiss nga. Ani Hill. Hinalikan naman agad siya ni Katrina sa pisngi, with sounds pa, at papunta sa noo. Pagak na natawa lamang si Hill. Hinuli niya ang baywang ni Katrina, kaya naman napaupo na lamang si Katrina sa kanyang mga hita. Nakatitig silang dalawa at parang hinihigop na mga mata nila ang isa't isa. Naging seryoso ang mukha ni Hill dahil may kakaiba siyang nararamdaman
hanggang sa dahan-dahan na lamang na lumapit ang labi ni Katrina sa kanya. Nagdampi ang labi nila, halik na naging marahan hanggang sa naging mapusok. Nagdiwang ang kanilang mga puso sa kanilang muling pagmamahal. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan ay maayos ang naging takbo ng kanilang relasyon. Mas naging masaya at maganda kaysa nung una. Nalaman ng organization ito at nung makita si Hill at makilala ay halos luhuran na ng mga ito. Doon nalaman ni Katrina na mas mataas pala si Hill sa lahat, maging sa kanya. Hindi niya kalain na ganun kalaki ang impluwensya ng lalaking mahal niya. Maayos ang pag-alis ni Katrina sa kanilang organisasyon. Wala namang conflict. Nasa charity sila ngayon. Tinutulungan ni Hill ang mga bata. Nakuha niya agad ang loob ng mga ito kaya tuwang-tuwa si Katrina. Nakangiti siya habang pinagmamasdan si Hill na tinutulungan ng isang bata sa pagpipinta. Alam mo te, sobrang swerte mo sa kanya. Hindi lamang gwapo, grabe pa ang kabaitan at ang pagmamahal niya. Hindi lamang sa iyo kundi sa mga bata din. Ani si Lynn na katabi ni Katrina. Hindi bagay ang salitang swerte si Lynn dahil higit pa doon. At saka nakikita naman sa mga actions niya. Hindi lamang siya puro salita. Sabi naman ni Katrina. Napuno ng paghanga at pagmamahal ang mga mata habang nakatingin kay Hill na ngayon ay nakangiti at kausap ang mga bata. Nag-apira mga ito. After noon ay tumingin si Hill sa kanilang direksyon. Umiti sila sa isa't isa at halos impit na mapatili si Celine sa tabi niya. Aalis na ako para naman magbibi kayong dalawa dyan. I'm sure na marami kayong mga araw na kailangan bawiin. Anis Celine, siraulo ka talaga. Sabi naman ni Katrina pero nakakaloka lamang nang umiti ang binigay ni Celine sa kanya bago tuluyang lumapit sa mga bata para asikasuhin ang mga ito. Lumapit naman si Hill kay Katrina na agad na humawak sa kanyang bewang sa kahinalikan ng gilid ng ulo. Kumusta naman? Tanong ni Katrina. Ayos naman baby. Masaya ako dahil kasama ang mga bata. Nawiwili na nga ako sa kanila Parang gusto ko na din tuloy magkaanak tayo. Tapos, cute pa nila. Hay. Emote ni Hill na parang bata. Napangiti naman si Katrina. Dadating din tayo dyan. Nabubuo ng sariling pamilya. For now, mag-enjoy muna tayong dalawa. Kasi malaking responsibility ang bagay na yon. Sabi ni Katrina. Opo, noted po dyan. Saka alam ko naman po ang bagay na yan. Kung kailan handa ka na ay doon na lang tayo bubuo. Sagot naman ni Hill. Nakayakap na ito sa likuran ni Katrina na nakasandal naman sa kanyang dibdib. Thank you so much talaga, Hill ha. Kahit na sinaktan kita at pinaiyak, bumalik ka pa din sa akin. Hindi ko alam kung deserve ko pa ba ang pagmamahal ko sa'yo. Pero pangako na, this time, gagawin kong mas better. Sabi ni Katrina. No need for that, baby. Dahil para sa akin, ikaw lang ay sapat na. Tsaka kahit na anong gawin mo pa sa akin ay ayos lamang. Sa'yo pa lang din naman ako babalik kahit na anong mangyari. Sabi ni Hill, nakahilig na ang ulo sa kanyang balikat. Na-realize ko lang na hindi tama ang ginawa ko. Pero thank you Thank you kasi kahit na ganon, hindi ka basta sumuko. Thank you kasi hinintay mo pa din ako. Ani Katrina, pinanghahawakan ko baby ang sinabi mo. Kaya alam kong babalik ka sa akin. Stop saying thank you or sorry, okay? Everything is okay. Nasa akin ka na ulit kaya kalimutan na natin ng bagay na yon. Ani Hill, saka hinalikan siya sa pisngi ng marahan. Napangiti naman si Katrina at saka hinahaplos ang kanyang ulo. Sobrang swerte niya talaga pagdating kay Hill dahil gagawin talaga nito ang lahat para sa kanya. Kahit na ito pa ang maubos, huwag lamang siya. Nakangiti silang dalawa habang inaasikaso ang mga bata. Naglaro lang din sila kasama ang mga ito at wala nang pakialam kung madumihan man ang kanilang mga suot dahil sa paint o kaya naman ay malagyan ang kanilang katawan. Umalingaw-ngaw ang tawa sa labas ng charity. Ang tanging iniisip lamang nila ay ang araw na yon at wala nang iba pa. Kahit na magkalayo man kayong dalawa, kahit na may mang-iwan mang isa, kung kayo talaga ay kayo, pagtatagpuin pa din kayo ng tadhana kahit na anong mangyari.
na siyang nangyari nga kina Gilbert at Katrina na nagpapatunay na hintayin ang tamang panahon para sa inyong dalawa. Kinasal silang dalawa kalaunan at nagkaroon ng 2 anak na nagbigay kasiyahan sa buhay nilang mag-asawa. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Agent's Mission. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!